Hello guys, what's up and welcome back to our YouTube channel. So for today's video, another benefits na naman po ang tatalakayin natin. Wow, ayan na naman tayo sa tatalakayin, no? Pero yun na nga, etong tatalakayin natin ay about nga po sa broccoli, ayan, or broccoli. Broccoli, parehas lang yan. Broccoli or broccoli, ayan, hindi ko alam paano yung pagkakabigkas talaga dapat nun. Pero usually nakikita natin siya sa mga dishes, pero syempre hindi lahat alam yung mga benepisyo ng broccoli. So, aalamin natin for today's video kung ano nga ba yung mga benepisyo nga po ng tinatawag nating broccoli. So, ang broccoli nga daw is a nutritious vegetable, ayan, that is packed with essential vitamins, ayan, minerals, and antioxidants. Paano yung pagkakasabi? Pero yun na nga, sabi dito, here are some of the benefits ng broccoli. And number 1, ayan, sabi nga dito, rich in nutrients. And medyo gumuhi tayo dito para makita nyo. Ayan. Request ng aking nanay na ilagay daw natin yung mga binabasa natin dito. Rich in nutrients. Broccoli is a nutrient-dense vegetable that is low in calories but high in vitamins and minerals. Oh! Low in calories pero mataas sa vitamins and minerals. It is an excellent source of vitamin C, K, folate, and potassium. It also contains fiber which aids in digestion. So actually, to be honest, when we talk broccoli, when we talk about broccoli nga po, ayan, alam naman natin yung mga green leafy ay nakakatulong nga rin sa digestion. Pero yun na nga, hindi natin masyadong alam, or ako lang siguro, hindi ko alam na merong vitamin C and vitamin K siya. Ayan, and yun, yung may folate pa nga and potassium. So, kung kulang kayo sa potassium, meron din palang makukuha potassium dito nga po. Tinatawag natin broccoli. Pero number 2, ayan, sabi nga dito, powerful antioxidants. Sabi nga dito, broccoli contains various antioxidants such as sulforaphane, glucorapanin, ayan, and flavonoids. These compounds help to neutralize harmful free radicals in the body and protect against chronic diseases. So, ang ganda, no? Ang ganda nung benepisyo niya. And, usually sa mga natin, may mga antioxidants, pero, ayun na nga, nakakatulong promotekta sa mga chronic diseases. So, ang ganda talaga ng benepisyo. Pero, number 3, speaking of sakit, ayan, cancer prevention. Yes, cancer prevention nga daw ang broccoli. Sabi pa dito, the antioxidants and phytochemicals present in broccoli have been linked to a reduced risk of certain types of cancer daw. Ayan. Including, eto na nga, breast cancer, prostate, colorectal, and lung cancer. Sa mga hindi nakakaalam kung saan yung colorectal, yung sa may, basta, hindi na natin pala bibigkasin yun. Baka mamaya bawal, hindi pa tayo na-monetize, baka mamaya maging problema yun. Pero yun na nga, number 4, ayan, heart health. Ayan, broccoli is rich in fiber, potassium, and antioxidants which can help lower blood pressure and reduce the risk of heart disease. It also contains compounds that may help improve cholesterol levels. Yun na nga. Number 5, ayan, digestive health naman. Ayan. Sabi dito, the high fiber content in broccoli promotes healthy digestion and prevents constipation. It also contains a compound called sulforaphane. Ayan, which may help protect the stomach lining against harmful bacteria. Oh, nice. Number 6, Number 6 naman is bone health. Ayan, nakakatulong din sa ating mga buto-buto. Sabi nga dito, broccoli is a good source of calcium, vitamin K, and other nutrients that are essential for maintaining strong and healthy bones. These nutrients help prevent osteoporosis and improve bone density. So, alam niyo na. Especially kung meron kayong lahi na nagkakaroon nga ng osteoporosis, dapat pala ay kumakain tayo ng broccoli para naman ma-prevent po natin ang pagkakaroon nun. So, number 7, ayan, is yung eye health. Broccoli contains carotenoids, lutein, and zeaxanthin, which are beneficial for eye health. These compounds may help protect against
age-related macular degeneration and cataracts. Oh, talaga ba? So, napapabagal nga po yung pag-age ng ating mata, and of course, yung sa cataract, which is common sa ating mga Filipino. So, alam nyo na, kailangan pala mahilig din kayo sa broccoli, kumakain din tayo ng broccoli. So, number 8, ayan, is yung immune support. The high vitamin C content in broccoli helps boost the immune system and supports the body's defense against infections and illnesses. Ayan. So, alam na natin yon. So, number 9, ayan, anti-inflammatory properties. Ayon nga dito, some compounds in broccoli such as sulforaphane, ayan, and caempferol have anti-inflammatory effects that may help reduce chronic inflammation and related diseases. So, number 10 na tayo. Ayan, weight management. Broccoli is low in calories and high in fiber, which can help with weight management by promoting satiety, tama ba? And aiding in digestion. Ayun, so alam nyo na, ang dami pala talaga nakakapayat. So, buti na lang talaga nalaman natin yung about dito. So, ang dami na nating mga choices. Kaya pala, yung mga salad na kinakain din ng mga nagpapapayat, isa rin yung broccoli na nakikita ko doon sa mga kinakain nila. So, nakakatulong siya. And sabi pa dito, incorporating broccoli into your diet can provide numerous health benefits. It can be enjoyed steamed, roasted, stir-fried, or added to soups, salads, and other dishes. So, yun nga po yung benepisyo ng broccoli. So, kung bago ka lang dito, mag-comment, mag-like, and mag-subscribe. And of course, i-share mo na rin po itong video na to dahil mas maraming nanonood, mas maganda. Ayan. Dahil mas marami din po ang magkakaroon ng information at malalaman ang mga benepisyo ng broccoli at iba pang mga dinidiscuss natin dito. So, hanggang din lang. Maraming salamat. Nahuhul ako. Thank you and God bless sa inyo lahat. And kita-kita ulit tayo sa other update natin or other video natin. Ayun. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you.